Ang attention deficit hyperactivity disorder ay isang neurological disorder na may social, academic at emotional na epekto sa mahigit 4 na milyong Pilipino. Marami sa atin ang hindi nakakaintindi ng lubusan kung ano nga ba ang ADHD. Madalas, pag may nakikita tayong batang magalaw o di mapakali, sinasabihan natin sila na sobrang likot lamang o may mga sariling mundo. Karamihan sa mga batang may ADHD ay nadadiagnose pa lamang pag sila ay nag-umpisa ng mag-aral. Ngunit kung pagbabasihan ng pag-aaral ng American Academy of Pediatrics, sa batang edad na 4 na taon, pwede nang ma-diagnose sa isang bata kung mayroon itong ADHD. Ilan sa mga senyales na posibleng may ADHD ang isang bata ay kapag ito ay nahihirapang makatapos ng isang gawain, kahit na yung mga pinakasimple lamang. Minsan rin, mas atat silang malaman kung ano ang susunod na ipapagawa mo kahit hindi pa nila nauumpisahan ang una mong ibinigay na gawain sa kanila. Isa ring simptomas ay kapag hindi mapigilan ang pagsasalita ng isang bata. Iba ang batang madaldal sa isang batang marahil ay may ADHD. Ito ay nagsasalita ng walang tigil at madalas paulit-ulit lamang ang sinasabi nito. Huwag isipin na ang batang hindi mapakali sa kanyang kinalalagyan ay sadyang malikot lamang. Baka siya ay may ADHD na at hindi lang talaga siya kayang pumilmi sa isang lugar. Ang mga batang may ADHD ay hirap ring sumunod sa instructions. Naranasan niyo na bang pagsabihan ng iyong anak na kunin ang remote sa kanyang harapan pero iba't ibang bagay ang ibinibigay sa inyo? Ang mga batang may ADHD ay may malawak na imahinasyon. Sila yung kung makagawa ng storya ay di hamak na mas magaling pa sa mga nakakatanda. Ayon sa mga eksperto, huwag tayo mag-self-diagnose o yung tayo mismo ang gagawa ng paraan para masolusyonan ang ganitong kalagayan ng isang bata. Mas mainam na dalhin ito sa doktor at sila mismo ang magsasabi sa atin kung anong mga hakbanging dapat gawin. Para sa mga magulang na may anak na nagsasuffer ng ganitong kondisyon, kailangan maging prioridad nila na mabigyan ng suporta at personalized care ang mga ito. Sa Pilipinas, isa ang ADHD Society of the Philippines na gumagabay at tumutulong sa mga pamilyang Pilipino upang maintindihan ang ganitong kondisyon. Para sa Alam Ba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita.